gives life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko't mga kapatid. Isang napakagandang pagkakataon para sa atin, no, na ibinigyan tayo ng Panginoon ng panahon para muli nating mapagbulay-bulayan ang kaniyang mga salita. Sa inyo mga kapatid na patuloy po naming nakakasama sa gawain ng panalanginan dito sa St. Paul United Methodist Church, kami po ay malugod na nagagala kami sa panahon na inyong iniuukol para sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. So bago po tayo mag-umpisa sa ating aralin, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa kalakasan na kaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, napakasarap na sa unang sandali ng araw na ito, Panginoon, Ikaw ang aming makita. Ikaw, Panginoon, ang mabigyan namin ng kaluguran sapagkat alam namit, naniniwala kami na pag ang unang oras ng aming buhay, sa pagmulat ng aming mga mata, Ikaw ang aming nakita. Naniniwala ako, Panginoon, na ang buong maghapon ay magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan mo kami sa umagang ito upang sa bawat salita mo na aming marinig, Panginoon, ito ay magsilbing paalala, kalakasan at pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, salamat sa mga anak mo na patuloy na nananatili sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Alam ko na wala kaming nais kundi ang mailapit namin ang aming buhay sa iyo. Mapalalim pa ang aming relasyon sa iyo. Kaya po, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na ang bawat sandali na ipinagkakaloob mo ay magamit po namin una sa lahat na matupad ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Na kami, Panginoon, ay mabusog ng iyong mga salita at maibahagi namin ito sa iba para yung mga taong hindi ka pa naaabot na iyong mga salita ay aming mailapit sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 10, talatang 1 hanggang 6, na ganito po ang ating mababasa. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak, kung gumabay nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Ito pong salmo, Kabanatang 10, ito po ay panalangin ni Moises nang siya ay nasa ilang. Sa panalangin ito ni Moises ay nais niyang ihayag kung papaano niya kinilala ang Panginoong Diyos. Sino ang Diyos at sino tayo bilang kaniyang nilikha o bilang tao. Sa una at pangalawang talata, tinukoy ni Moises na ang Diyos ay ating tahanan. He is our dwelling place. Hindi po ito ang structure na ating tinitirhan, kundi ang nais ihayag ni Moises ay ang Diyos ang ating kanlungan.
Hindi pa nilikha ang daigdig, siya na ay Diyos, at siya po ay mananatiling Diyos. He is an everlasting to everlasting. He has no beginning and no end. At ang sabi po ni Moises, you were eternally God and will be God forever. Alam ko po na lahat tayo ay may kanya-kanyang tahanan na tinitirhan. At sa ating tahanan mismo, ang alam po natin, diyan tayo ay ligtas, diyan tayo makakapagpahinga, panatag ang kalooban natin pag tayo ay nasa ating kanya-kanyang pamamahay. Pero ang tinutukoy dito ni Moises, sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoon lamang ang ating kanlungan. Sa Kanya natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Maaring sasabihin ng bawat isa sa atin, no, na meron kaming kanya-kanyang tahanan, pero ang sabi nga po ng iba, hindi po ito tumutukoy doon sa structure or building na ating tinitirhan, kundi ang gustong bigyan dito ng diin ni Moises, no, ay yung tahanan, ay yung kasama natin ang ating Panginoon. Hindi po basihan ang malaking tahanan para tayo ay makapagpahinga na sabihin na po natin ay safe. Dahil ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, kung papaano natin nakilala ang ating Panginoong Diyos. Ang pananampalatayang meron tayo na nagmula sa ating pang mga ninuno, sa ating mga magulang, alam ko po na yan ay base sa Biblia. Kung ano po yung natutunan natin sa Biblia, kung ano yung mga salita na ating nabasa sa Biblia, yan po ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa ating pananampalataya. Walang sino mang makapipigil sa ginagawa o gagawin pa ng Diyos. Siya ang Diyos na kailanman ay di magbabago. God is a place of refuge for all generation. So kung sino po ang Diyos noon sa panahon ng ating mga ninunong si Abraham, Moises at Jacob, siya po ang ating Panginoon ngayon at sa darating pang mga henerasyon. Siya po ang Diyos na tapat at kailanman ay hindi magbabago. Sa talatang 3, bilang tao na nilikha ng Diyos mula sa alabok, tayong lahat ay babalik din sa alabok kung Kanyang iuutos. Bilang Kanyang nilikha, wala po tayong magagawa kung nais na ng Diyos na bawiin ang ating buhay. Maikli ang buhay ng tao, kaya't samantalahin natin habang tayo ay nabubuhay, sikapin natin na sa bawat bagay na ating gagawin, ito po ay makapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Wala pong sino mang nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya't mga kapatid, pahalagahan natin ang bawat sandali na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang 1,000 taon sa atin, sa Panginoon, ay parang kahapon lamang. Mararaming pagkakataon sa buhay po natin na nahahadlangan ang ating kagustuhan na mailapit ang buhay natin sa Panginoon. Minsan nakakapag-isip tayo kung tunay nga bang mahal tayo ng Diyos? Dahil sa ating mga nararanasang problema at pagsubok sa buhay, hindi lang agad masagot ng Diyos ang ating panalangin o hindi maibigay ang gusto natin. Iniisip agad natin na pinababayaan tayo ng Diyos. Alam ko po na lahat tayo bilang mananampalataya, dumadating din sa atin yung doubt, no? Lalo na kung tayo ay mahina pa, no? Yung ating mababaw pa yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Maaring sa panahon ng ating pagsubok, no, natatanong natin ang ating mga sarili. Pero hindi natin nakikita na ang mga bagay na ating ginawa, maaring yan ay dahilan
kung bakit nararanasan natin ang mga matitinding pagsubok sa buhay. O maaaring sabihin din natin na kaya natin ito nararanasan dahil mayroong gustong ituro ang Diyos sa atin. O maaaring sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Ang nais lamang ng Diyos, alalahanin mo, sino ba ako sa harap ng ating Panginoon? Meron ba akong halaga? Mahalaga ka, kapatid, sa ating Panginoon. Hindi tiningnan ng Diyos kung anong kasalanan meron ka. Ibinigay ng Diyos ang nais niyang ibigay sa atin. Unang-una sa lahat yung kaligtasan. Hindi niya po pinili ang bawat isa. Mas ginugusto ng Diyos na lapitan ang mga tao na nagdanas ng matitinding pagsubok sa buhay. Yung mga mahihina, dahil ang gusto ng Panginoon palakasin sila. Lagi po nating aalalahaning mahal tayo ng Diyos. Maaaring hindi po na ibibigay natin yung tunay na pagmamahal sa ating Panginoon. Maaaring hindi tayo nananatiling tapat sa Panginoon. Pero dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo pinababayaan sa ganung kalagayan sa mahabang panahon. Kailanman hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring nagkamali tayo, maaring minsan nalilihis tayo ng landas, pero nais ng Diyos na abutin ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos ay maranasan natin yung kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Kailanman hindi lumayo ang Diyos sa atin. Tayo ang kusang lumalayo sa ating Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon? Nagagamit mo ba ang bawat panahon na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa tamang paraan? O kinukumuha mo lahat ang oras para sa iyong sarili? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin, pagkagawain ng Panginoon ang pinag-uusapan, lagi natin niyang isinasa isang tabi. Sabi natin, saka na. No? Saka na lang. Madalas inuuna natin ang ating mga sarili. Binigyan tayo ng panahon ng ating Panginoon. Pero ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoon is sapat na para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa Kanya. Pero bakit ipinagdaramot natin ang mga bagay, ang oras na dapat ilaan natin sa paglilingkod, ipinagdadamot natin yan sa Panginoon? Tandaan mo, kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Sana yung oras natin ay nagagamit natin para maisakatuparan yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Marami ngayong nangyayari na kaguluhan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Hindi po ba tayo naaalarma, mga kapatid? Para po sa akin, ito po ay wake-up call. No? Para gisingin tayo. Dahil marami na ang mga taong nakakalimot sa Diyos. Ang kanilang oras ay laging ibinibigay nila sa kanilang sarili. Inaamin ko po, talagang napakasama na ng tao sa mundong ito. Maraming nakakakilala sa Panginoon. Pero kahit nga po mananampalataya, napakadali natin na matisod. Napakadali natin na makuha yung ating atensyon ng sanglibutan. Alam natin ang salita, pero hindi po natin yan pinanghahawakan. Sana hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Suriin natin ang ating mga sarili. Hindi natin alam kung kukunin tayo ng Diyos bukas, makalawa, o ilang araw na lang ang ilalabi natin sa mundo.
Sana pahalagahan po natin yung oras na yan. Isipin natin na ito na yung huling araw, huling panahon na makakasama natin ang ating pamilya. Na ito yung panahon na dapat ibigay na natin sa Diyos. Lagi daw po dapat isipin ng isang mananampalataya na ito na yung kanyang last day, no? Para magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon. Kasi ito pong nangyayaring kaguluhan, hindi po natin alam kung saan yan hahantong. Pero alam ko na wala tayong dapat ikatakot kung ang buhay po natin ay nasa Panginoon. Hindi po dapat tayo mangamba sapagkat anuman ang mangyari. Pag ang buhay natin ay nasa Panginoon, tayo ay may kapayapaan. Hindi po tayo matatakot kahit kamatayan ang dumating sa buhay natin. Sapagkat alam natin at buhay na buhay ang ating pag-asa na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pagtitiis na ating nararanasan, no, meron tayong nag-uumapaw na pag-asa na sa dulo ng lahat ng ito ay may magandang tayong kahihinatnan. Alam natin na tayo ay nasa kamay ng Panginoon at tayo ay ligtas dahil kasama natin ang ating Panginoon. Maaaring isipin natin na wala na nga pong halaga ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Paulit-ulit tayong nagkakasala. Pero ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ay tapat na Diyos. Mula sa kawalan, hinango niya tayo. He bring us into existence because of His grace to us. Ano po ang sabi sa huling talata? Yung pong 2 huling talata na ating binasa. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabay na lalanta, bulaklak ay nalalagas. Hindi natin mapipigil ang Diyos sa nais niyang gawin. Kung tayo'y lilipulin, wala po tayong magagawa. Nakahanda ba tayo sa maaring gawin ng Diyos? Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na walang halaga ang buhay natin. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob, nai-enjoy po natin yung kanyang presensya sa lahat ng oras. Atin pong inaasahan ang kanyang salita na kung tayo'y mananatili sa kanya at pahahalagahan natin ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos at sisikapin nating matupad ang layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin, alam ko na hindi tayo bibiguin ng Diyos. He is dependable. The loving kindness of God never change. Hindi siya magbabago. So sa inyo mga kapatid, no? Kung tayo po ay nag-aalinlangan pa sa ating pananampalataya, if you have doubt in your faith, hanapin mo ang Panginoon. Isuko mo ang iyong sarili. Aminin mo na mahina tayo. At sa panahon ng kahinaan, kinakailangan natin ang kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Panahon na kapatid para lumapit tayo sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Suriin natin ang ating mga sarili. Saan ba tayo nagkulang sa Panginoon? Ang Panginoon kailanman hindi nagkulang sa atin. Pero tayo bilang tao, dahil sa ating mga kahinaan, nakakalimutan po natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo ay meron pang pag-aalinlangan, anumang struggles sa buhay ang iyong nararanasan,
ilapit mo, kapatid, sa Panginoon. Come to Him. Bring your doubts and struggle to Him. Siya ang ating kanlungan. Siya ang matibay na sandigan. Manatili tayong nanghahawakan sa salita ng ating Panginoon. Ito po ang nais ipaalala sa atin ni Moises kung paano niya kinilala ang ating Panginoon. Kilalanin natin siya bilang Diyos. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kung saan natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan at kapayapaan sa buhay. At tayo bilang tao, alalahanin po natin, ang buhay natin ay mahalaga. So, dapat po pahalagahan natin ang bawat sandali ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Gawin po natin ang ating magagawa para kung anuman po yung layunin ng Diyos sa buhay natin, tulungan tayo ng ating Panginoon na yun ay ating maisakatuparan. Sapagkat walang hinihiling ang Diyos sa atin, kundi ang ilapit natin ang buhay natin sa Kanya. Mapalalim pa ang ating relasyon sa ating Panginoon upang tayo ay makasunod sa Kanya ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Nananatili kang tapat sa iyong mga pangako. Bagamat bilang tao na may mga kahinaan, di po kami nananatiling tapat sa inyo. Napakaraming pagkukulang ng bawat isa sa amin. Pero dahil sa iyong kagandahang loob, Panginoon, di mo tinitingnan ang aming mga kasalanan. Di mo tinitingnan ang aming mga pagkukulang sa iyo. Patuloy mo pa rin ipinadarama sa amin ang wagas mong pag-ibig. Nawa, Panginoon, tulungan mo kaming makita ang aming pagkakamali at laging ipaalala mo po sa amin na ang buhay namin dito sa mundo ay napakaikli sa iyong paningin, na dapat sa bawat sandali ng aming buhay ay matupad ang layunin mo. Magamit namin ang buhay namin ito. Nakalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Magamit namin ang aming oras, kalakasan, una sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Na maipakilala ka namin, Panginoon, sa mga taong di ka po natatagpuan pa sa mga oras na ito. Ikaw, O Panginoon, ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Sa panahon ng pagsubok at hamon sa buhay, sa kagalakan at kalungkutan, kabiguan at tagumpay, sa kalusugan at pagkakasakit, ikaw ang Diyos na aming kanlungan at matibay na sandigan. Ang mga salita mo, Panginoon, ito lamang ang aming aasahan dahil ikaw ay tapat na Diyos at aming maaasahan sa lahat ng oras. Manatili nawa kaming tapat sa iyo, Panginoon, bilang iyong mga anak. At nawa, Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Ano man, O Panginoon, ang mga bagay na humahadlang upang mailapit namin ang aming buhay sa iyo, dakilang Diyos, tanggalin mo ang lahat ng ito. Hindi po namin alam kung kailan at hanggang kailan kami sa mundong ito. Pero sana, Panginoon, tulungan mo kami upang wala kaming pagsisihan. Magawa namin, Panginoon, yung mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Alalahanin namin, Panginoon, na hindi namin hawak ang aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay at wala po kami, Panginoon, magagawa sa mga bagay na balak mong gawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa panahon na ito, lalong-lalo na ang mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, dakilang Diyos. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Ikaw lamang, Panginoon,
ang siyang inaasahan namin. Nagagawa ng bagay upang maging payapa ang aming buhay. Pero kung ito, Panginoon, ay plano mo sa buhay namin, Panginoon, kung kailan man ito magwawakas, dakilang Diyos, panatag po kami kung kami ay nasa iyo. Alam namin kami ay nasa magandang kamay. Dahil alam namin, Panginoon, nakasama ka namin. Dakilang Diyos, hipuin mo ang mga anak mo na ngayon, O Panginoon, ay may mga dadahin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maisuko namin ang aming mga sarili sa iyo. Aminin namin, Panginoon, ang aming mga pagkakamali. At tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang buhay namin bago pa mahuli ang lahat. Dakilang Diyos, patatagin mo ang pananampalataya ng buhay ng bawat isa sa amin. Wala po kaming naisin kundi mailapit ang buhay namin sa iyo. Kaya po, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. At tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin upang sa panahon, Panginoon, na kami ay haharap sa iyo, wala po kaming pagsisihan dahil nagawa na namin, Panginoon, yung pinagagawa mo sa amin. Dakilang Diyos, ang mga anak mo sa mga oras na ito na may kanya-kanyang kahilingan, abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na buhay na aming masasandigan sa lahat ng oras. Ibigay namin ang buong pagtitiwala at umasa kami, Panginoon, sa aming Diyos na buhay na kailanman ay hindi kami pababayaan. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay aming isinasabot at dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.